Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Muli, samahan niyo ako sa isang panibagong paglalakbay ng puso at damdamin. Sabi nila, ang bawat tahanan ay may tinatagong kwento. May mga bahay na punong-puno ng ilaw at tawanan, pero mayroon ding mga palasyo na bagamat kumikinang sa ginto, ay balot naman ng anino at katahimikan. Ano ang gagawin mo kung ang trabahong inaasahan mong magliligtas sa iyong buhay ay siya palang magdadala sa iyo sa gitna ng isang bangungot? Handa na ba kayong buksan ang pinto ng Hacienda Balintataw? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Sinag. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kalangitan, kasabay ng matalim na kidlat na panandaliang nagbigay liwanag sa dambuhalang gate na bakal sa harap ni Sinag. Napahawak siya ng mahigpit sa strap ng kanyang lumang bag. Basa na ang laylayan ng kanyang pantalon at ang putik ay kumakapit sa kanyang suwelas, pero hindi niya magawang umatras. Nakatayo siya sa harap ng Hacienda Balintataw, ang mansyong pinag-uusapan ng buong bayan ng Barrio Agos, hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa mga bulong-bulungan ng kababalaghan. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag, hindi lang dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa kaba na bumabayo sa kanyang dibdib. Kailangan niya ito. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang mga bayarin sa ospital ng kanyang yumaong lola, ang mga utang na naiwan ng kanyang pamilya bago sila naubos sa trahedya. 5 taon na ang nakakaraan. Lahat iyon ay nakaatang sa kanyang balikat. Huminga siya ng malalim. Pikit matang inalala ang bili ng kanyang lola bago ito namatay. Maging matapang ka, Sinag. Ikaw ang liwanag. Pinindot niya ang doorbell. Ang tunog nito ay tila isang babala. Mabigat at umaalingaw-ngaw sa gitna ng ulan. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang matandang gwardya na may malungkot na mga mata ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ngumiti. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung tatagal ba siya ng isang gabi sa lugar na ito. Nang makapasok siya, bumungad sa kanya ang hardin na bagamat malawak at puno ng mga mamahaling estatwa, ay tila walang buhay. Ang mga puno ay yumuyuko na parang nagluluksa. Ang mansyon mismo ay nakatayo sa dulo ng mahabang daan. Isang higanting istruktura ng bato at salamin na parang nakatitig pabalik sa kanya. Sinalubong siya ng isang mayordoma at dinala diretso sa opisina ng may-ari. Ang loob ng bahay ay mas malamig kaysa sa labas. Ang hangin ay amoy luma, amoy ng mga bulaklak na matagal nang nalanta. Walang family picture sa mga dingding, walang vase ng mga sariwang bulaklak. Puro mga painting na abstract at madilim ang kulay. Pagbukas ng pinto ng opisina, napatigil si Sinag. Nakaupo sa likod ng isang malaking mesa ang isang babaeng tila diyosa sa ganda. Ang balat nito ay makinis at maputi. Ang buhok ay itim na itim at bagsak na bagsak. Suot nito ang isang pulang silk dress na mahigpit na yumayakap sa kanyang katawan. Ito si Marikit Mondragon, ang bagong asawa ng senyorito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marikit. Ang kanyang mga mata ay matatalim, tila sinusuri ang kaluluwa ni Sinag. Walang init, walang porma ng pagbati. Tinignan ni Marikit ang resume ni Sinag na nakalapag sa mesa. Pagkatapos ay binitawan ito na parang isang basurang hindi karapat-dapat hawakan. Sinagdalisay, bigkas ni Marikit. Ang boses nito ay parang pilus. Malambot pakinggan pero may talim. Bata ka pa. Sigurado ka bang kaya mong alagaan ang mga anak ko? Tumango si Sinag. Pinilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang tuhod. Opo, ma'am. Sanay po ako sa bata. Nagtrabaho po ako sa daycare center sa bayan bago ito magsara. Tumayo si Marikit at lumapit sa kanya. Ang amoy ng kanyang pabango ay matapang. Amoy ng mamahaling rosas na may halong bakal. Umikot siya kay Sinag. Parang isang agila na tinitiginan ng kanyang biktima. Iba ang mga anak ko, Sinag. Bulong ni Marikit sa kanyang tainga.
sinahimig, at tinig. Espesyal sila, sensitive, mahina ang mga katawan, kaya kailangan nila ng disiplina at higit sa lahat, katahimikan. Huminto si Marikit sa harap niya, ang muka ay ilang pulgada lang ang layo. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang paalala lang, dagdag ni Marikit, ang boses ay naging mas seryoso at may halong pagbabanta. Dito sa Hacienda Balintataw, ako ang batas. Huwag na huwag kang makikialam sa paraan ng pagpapalaki ko sa kanila. Huwag kang magtatanong, huwag kang mag-uusisa. Gawin mo lang ang trabaho mo at babayaran kita ng higit pa sa inaasahan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Bago pa makasagot si Sinag, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat, at may tindig ng isang hari. Pero nang tignan siya ni Sinag, nakita niya ang isang hari na nawalan ng kaharian. Ito si Kisig Valderrama. Ang kanyang mga mata ay malalim at napapalibutan ng itim, tanda ng ilang gabi nang walang tulog. Ang kanyang mukha, bagamat napakagwapo, ay walang emosyon, parang isang manika na nawalan ng buhay. "Hon!" bati ni Marikit. Agad nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging matalim at nakakatakot, bigla itong naging malambing. Lumapit siya kay Kisig at humawak sa braso nito, tila isang linta na ayaw bumitaw. Nandito na ang bagong nani para sa kambal. Tumingin si Kisig kay Sinag. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Sinag ang isang kakaibang kuryente, isang lungkot na tumagos sa kanyang puso. Parang nakita niya ang sarili niyang sakit sa mga mata ng lalaking ito. Ang parehong sakit na naramdaman niya noong nakita niya ang wasak na sasakyan ng kanyang mga magulang. Pero mabilis na umiwas ng tingin si Kisig. Parang napagod na siya sa mundo. "Ikaw na ang bahala, Kit," mahinang sabi ni Kisig. Ang boses nito ay paradpaos, parang matagal nang hindi ginagamit. "Basta siguraduhin mong magiging maayos ang mga bata. Ayoko nang magkaroon ng problema." "Ako ang bahala, mahal," sagot ni Marikit at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na parang pag-angkin. Lumabas si Kisig nang hindi man lang nagpaalam o nagtanong ng pangalan ni Sinag. Naiwan si Sinag na nakatayo habang pinapanood siya ni Marikit na may ngisi ng tagumpay sa mga labi. "Tanggap ka na," sabi ni Marikit, "dahil mukhang masunurin ka naman. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng hallway sa second floor. Huwag kang lalabas ng kwarto kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi. Ayaw ko ng ingay." Nang gabing iyon, habang inaayos ni Sinag ang kanyang mga gamit sa maliit na kwartong ibinigay sa kanya, hindi siya mapakali. Ang ulan sa labas ay hindi tumitila. Ang hangin ay humahampas sa bintana na parang may gustong pumasok. Napakatahimik ng mansyon. Sobrang tahimik na nakakabingi. Walang tunog ng TV, walang tawanan, walang yabag. Humiga si Sinag sa kama, yakap ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, pero ang isip niya ay bumabalik sa mga mata ni Kisig. Bakit parang humihingi ito ng saklolo? At bakit ganoon na lang ang tingin ni Marikit sa kanya? Biglang napadilat si Sinag. May narinig siya. Sa gitna ng lagaslas ng ulan at dagundong ng kulog, may isang maliit na tinig, isang himig. Parang may humuhuni. Isang kanta na pamilyar sa kanya, isang uyayi. Pero hindi ito nakaka-relax. Ang tono ay puno ng lungkot, puno ng takot. Parang kanta ng isang taong nagpapaalam. Dahan-dahang bumangon si Sinag. Alam niyang binilinan siya ni Marikit na huwag lalabas. Pero ang kuryosidad at ang kakaibang kaba ay nagtutulak sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto. Madilim ang hallway. Tanging ang kidlat mula sa labas ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa mahabang pasilyo. Ang huni ay nanggagaling sa kabilang dulo ng koridor, sa third floor. Humakbang si Sinag. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat tapak niya.
na parang nagrereklamo. Hmm, hmm, palakas ng palakas ang huni. Umakyat siya sa hagdan patungo sa third floor. Dito, mas mabigat ang hangin. Amoy alikabok at gamot. Nakarating siya sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa nerera. Nakakadena ito mula sa laba. Pero ang kandado ay nakasabit lang at hindi nakalock. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang malawak na kwarto. Ito siguro ang playroom na sinasabi nila. At doon, sa may bintana, sa gitna ng dilim at kidlat, nakita niya sila, dalawang maliliit na bulto, nakatayo. Hindi gumagalaw ang kambal. Sinahimig at tinig. Nakatitig sila sa bintana. Nakatalikod kay Sinag. Nakasuot sila ng puting pantulog na halos magningning sa dilim. Bata, tawag ni Sinag, halos pabulong. Hindi sila lumingon. Isang matalim na kidlat ang muling gumuhit sa langit. At sa liwanag na yon, nakita ni Sinag ang refleksyon ng mga bata sa salamin ng bintana. Ang kanilang mga mukha, maputla. Ang kanilang mga mata, malalaki at itim, nakatitig sa refleksyon ni Sinag mula sa salamin. Ang mga bibig nila ay nakabuka, parang sumisigaw, pero walang boses na lumalabas. At sa kanilang likuran, sa refleksyon, may nakatayo. Isang anino ng babae na may hawak na gunting. Ah! Napasinghap si Sinag at napapikit dahil sa gulat at takot. Nang imulat niya ulit ang kanyang mga mata, pagkalipas ng isang segundo, wala na ang mga bata. Wala na ang anino. Ang tanging naroon ay ang walang laman na kwarto at ang bintanang bukas na hinahampas ng hangin at ulan. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig. Guni-guni lang ba yon? O merong multo na naninirahan sa Hacienda Balintataw? Pero bago pa siya makahuma, narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos sa hagdanan sa likod niya. Papalapit. Mabilis. May paparating. Mabilis ang tibok ng puso ni Sinag habang nakasandal siya sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Ang bawat yabag ng sapatos sa hallway kanina ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at nakatakbo siya pabalik bago pa man siya maabutan ng kung sino mang naglalakad sa dilim. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang refleksyon sa bintana, ang dalawang batang nakatitig sa kawalan at ang anino sa likod nila. Umaga na, pero parang hindi sumikat ang araw sa Hacienda Balintataw. Ang langit ay nananatiling kulay abo at ang hamog ay makapal pa rin sa hardin. Maagang nagising si Sinag. Inayos niya ang kanyang uniforme, isang puting blusa at itim na slacks na ibinigay sa kanya ng mayordoma. Tumingin siya sa salamin. Maputla siya at halata ang puyat sa kanyang mga mata. Kaya mo to, Sinag. Bulong niya sa sarili. Para kay Lola. Para sa utang. Pagbaba niya sa dining area, naramdaman niya agad ang bigat ng hangin. Napakalawak ng hapagkainan. Gawa ito sa mamahaling mahogany na kumikinang sa linis at ang mga kubyertos ay pilak. Pero sa kabila ng karangyaan, para itong lamay. Nakaupo na sa kabisera si Kisig. Nakasuot ito ng business suit pero gusot ang kanyang kurbata. Nakatitig lang siya sa kape niya na hindi naman niya iniinom. Sa kanan niya ay si Marikit. Iba na naman ang aura nito ngayon. Kung kagabi ay nakakatakot ito, ngayon ay mukha itong perpektong may bahay. Nakasuot ito ng floral dress, maaliwalas ang mukha, at abala sa paglalagay ng pagkain sa plato ni Kisig. At sa tapat ni Marikit, naroon sila, sinahimig at tinig. Napahawak si Sinag sa sandalan ng silyang nasa gilid. Sila nga, ang mga batang nakita niya sa bintana kagabi. Pero sa liwanag ng umaga, mas nakakadurog ng puso ang itsura nila. Kambal sila, parehong lalaki. Siguro ay nasa 7 taong gulang, pero napakapayat nila. Ang kanilang mga pisngi ay humpak, at ang kanilang mga balat ay maputla na parang hindi nasisikatan ng araw. Pareho silang nakayuko, walang imik.
Ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kandungan, nanginginig ng bahagya. Maupo ka, Sinag. Utos ni Marikit nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang boses nito ay matamis, pero may halong lamig. Umupo si Sinag sa dulo ng mesa. Kumain na kayo, mga anak. Basag ni Kisig sa katahimikan. Ang boses niya ay malumanay, pero parang hirap na hirap siyang magsalita. Tumingin siya sa kambal na may halong lungkot at awa. Hindi gumalaw ang mga bata. Ni hindi sila nag-angat ng tingin. Nanatili silang nakayuko, parang mga rebulto. Napansin ni Sinag na pasimpleng sumulyap ang mga bata kay Marikit. Isang mabilis na sulyap na puno ng takot. Ngumiti si Marikit. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Kumuha siya ng isang tinidor at dahan-dahang tinusok ang isang piraso ng sausage sa kanyang plato. Ang tunog ng tinidor na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ting! Parang hudyat iyon. Sabay na gumalaw sina Himig at Tinig. Kinuha nila ang kanilang mga kutsara at nagsimulang kumain ng mabilis. Sobrang bilis. Parang takot na takot silang maagawan. O takot silang hindi matapos sa oras. Nasamid si Himig. Ubo! Ubo! Agad na napatayo si Sinag. Ayos ka lang ba? Akmang lalapit siya para bigyan ng tubig ang bata. Umupo ka! Ang sigaw ni Marikit ay parang latigo. Napatigil si Sinag. Pati si Kisig ay nagulat at napatingin sa asawa. Bumuntong hininga si Marikit at muling namanting ngumiti. Inaayos ang kanyang buhok. Hayaan mo siya, Sinag. Kailangan nilang matutong maging independent. Huwag mong i-baby ang mga bata. Di ba, Kisig? Tumingin si Kisig kay Marikit, tapos sa mga bata, tapos kay Sinag. Sa huli yumuko lang ito at tumango ng marahan. Oo, tama si Kit. Nanikip ang dibdib ni Sinag. Kitang-kita niya ang panginginig ng kamay ni Himig habang iniinom nito ang tubig ng mag-isa. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang sabihin na nandito siya. Pero alam niyang sa ngayon, wala siyang kapangyarihan. Pagkatapos ng almusal, tumayo na si Kisig para pumasok sa trabaho. Humalik si Marikit sa kanya sa labi. Isang halik na parang pagmamay-ari. Mag-iingat ka, mahal, sabi ni Marikit. Nang makaalis na ang sasakyan ni Kisig, biglang nagbago ang temperatura sa loob ng bahay. Nawala ang nangiti sa labi ni Marikit. Humarap siya sa kambal. Ang mukha niya ay naging blanko at nakakatakot. Playtime na, sabi niya. Agad na namutla sina Himig at Tinig. Naghawak kamay ang dalawang bata. Mahigpit na mahigpit. Nakita ni Sinag ang takot sa kanilang mga mata. Hindi lang simpleng takot ng bata, kundi takot ng isang taong nakaharap sa kamatayan. Sinag, baling ni Marikit sa kanya. Linisin mo ang mga pinagkainan. Ako na ang maghahatid sa kanila sa playroom. Bawal ang istorbo, naiintindihan mo? Opo, ma'am, sagot ni Sinag, nakayuko. Pero hindi siya sumunod. Nang makita niyang paakyat na sa hagdan si Marikit kasama ang mga bata, naghintay si Sinag ng ilang sandali. Hinubad niya ang kanyang tsinelas para hindi lumikha ng ingay. Dahan-dahan, parang pusa, sinundan niya sila. Umakyat sila patungo sa third floor. Dito muli, sa pasilyong madilim at amoy gamot. Ito ang lugar kung saan siya pumunta kagabi. Tumigil si Marikit sa tapat ng malaking pinto na gawa sa nara. Binuksan niya ito gamit ang isang susi na nakasabit sa kanyang leeg. Sumilip si Sinag mula sa likod ng isang malaking vase sa hallway. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat lang para makita niya ang loob. Napasinghap si Sinag at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Ang kwarto ay hindi isang ordinaryong playroom. Wala itong mga laruan na nakakalat. Ang mga dingding ay may padded foam, katulad ng sa mga mental hospital. Pero ang pinaka-nakakagimbal ay ang nasa gitna ng kwarto. Isang dambuhalang kulungan. Gawa ito sa ginto. O at least, metal na pininturahan ng ginto para magmukhang elegante. May mga disenyong baging at bulaklak ang mga rehas, pero hindi nito maitatago ang katotohanan.
Isa itong presuhan. Sa loob ng kulungan, may 2 maliit na kutsyon, isang balde, at isang mangkok ng tubig. Pasok! Utos ni Marikit. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng diin. Nakita ni Sinag na nanginginig ang buong katawan ni Tinig. Ayaw nitong humakbang. Lumuhod si Marikit sa harap ng mga bata. Hinaplos niya ang pisngi ni Tinig. Ang haplos niya ay mukhang malambing, pero nakita ni Sinag na bumaon ang mahahabang kuko ni Marikit sa pisngi ng bata. Tinig anak, bulong ni Marikit. Ang boses ay parang hanging humahaplos sa batok, malamig at nakakakilabot. Bakit ka umiiyak? Masakit ba? Mas lalong bumaon ang kuko niya. Nakita ni Sinag ang pamumuti ng pisngi ng bata sa diin ng pagkakasakmal, hanggang sa may maliit na patak ng dugo ang lumabas mula sa kuko ni Marikit. Napapikit si Tinig sa sakit. Nanginginig ang kanyang labi. Gustong sumigaw. Gustong humagulgol, pero walang boses na lumabas. Sanay na siya. Alam niyang sa bawat tunog na gagawin niya, mas lalong hihigpit ang hawak ni Mommy. Huwag kang matigas ang ulo, dagdag ni Marikit. Ang tono ay biglang naging seryoso at puno ng babala. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Tinig hanggang sa magdikit ang kanilang mga ilong. Gusto mo bang makuha ka ng mga halimaw sa labas? Ang mga masasamang tao na kumakain ng mga batang pasaway? Dito lang kayo ligtas. Dito sa loob ng gintong kulungan, hindi nila kayo maaabot. Mahal na mahal kayo ni Mommy, kaya poprotektahan ko kayo. Kahit ayaw nyo. Binitawan niya si Tinig ng padabog. Muntik nang matumba ang bata. Agad na lumapit si Himig sa kapatid. Hinawakan niya ang kamay ni Tinig at marahang hinila papasok sa kulungan. Ang mga mata ni Himig ay tuyo, pero puno ng isang uri ng pagtanggap na hindi dapat makita sa mukha ng isang 7 taong gulang. Para bang sinasabi niya kay Tinig, sumunod na lang tayo. Wala tayong laban. Sabay na pumasok ang kambal sa loob ng dambuhalang hawla. Dahan-dahang humiga sila sa manipis na kutsyon sa sahig. Niyakap nila ang kanilang mga tuhod at nagsiksikan sa isa't isa. Parang 2 tuta na naghahanap ng init sa gitna ng bagyo. Tumayo si Marikit. Pinagpag niya ang kanyang dress na para bang nadumihan siya sa paghawak sa mga bata. Kinuha niya ang malaking padlock na nakasabit sa rehas. Clack! Ang tunog ng pagsara ng kandado ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Para itong tunog ng baril, final at walang bawian. Matutulog na si Mommy, sabi ni Marikit habang hinahaplos ang mga gintong rehas na parang mga alagang hayop. Huwag kayong maingay. Kapag narinig ko kahit isang hikbi, alam niyo na ang mangyayari. Dadating ang dilim. Tumalikod na si Marikit at nagsimulang maglakad pabalik sa pinto. Sa labas, sa likod ng vase, halos hindi na humihinga si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip ng mahigpit sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Ang kanyang puso ay kumakatok sa kanyang dibdib nang napakalakas na natatakot siyang baka marinig ito ni Marikit. Baliw siya. Isip-isip ni Sinag habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Demonyo siya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magsumbong. Kailangan niyang sabihin kay Kisig ang totoo. Dahan-dahang umatras si Sinag. 1 hakbang, 2 hakbang. Creak! Ang lumang sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang paa ay lumangit-ngit. Isang maliit na tunog, isang napakaliit na ingay na sa ordinaryong araw ay hindi mapapansin. Pero sa katahimikan ng mansyon, para itong kulog. Napatigil si Sinag, nanigas ang buong katawan niya. Sa loob ng kwarto, huminto sa paglalakad si Marikit. Ang kamay nito ay nakahawak na sa seradura ng pinto. Akmang sasaraduhan na ang mga bata. Pero hindi niya itinuloy ang paghila. Nanatiling nakatalikod si Marikit ng ilang segundo. Ang katahimikan ay nakakasakal. Tapos, dahan-dahan. Sobrang dahan-dahan. Lumingon siya. Ang kanyang leeg
ay parang mekanikal na umiikot. Ang kanyang itim na buhok ay sumabay sa galaw ng kanyang ulo. At doon, nagtama ang kanilang paningin. Kahit nasa likod ng siwang ng pinto, kahit nasa dilim ng hallway, si Sinag, naramdaman niyang nakita siya ni Marikit. Ang mga mata ng babae ay nanlilisik, pero ang kanyang bibig ay dahan-dahang umukit ng isang ngiti. Hindi itong ngiti ng pagkagulat. Ito ay ngiti ng isang mandaragit na nakahanap ng bagong laruan. May daga, bulong ni Marikit, sapat lang para marinig ni Sinag. Naramdaman ni Sinag ang lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Alam na niya, huli na siya. At ngayon, kasama na siya sa laro. Mabigat ang mga hakbang ni Kisig habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanyang sariling tahanan. Hawak niya ang isang maliit na kahon na nababalutan ng asul na velvet. Isang regalo, isang suhol para sa kapayapaan. Huminto siya sa tapat ng pinto ng master bedroom. Huminga siya ng malalim, pilit na inaalis ang bigat sa kanyang dibdib. Sa totoo lang, pagod na siya. Pagod na siya sa trabaho, pagod sa pangungulila sa kanyang yumaong asawa, at pagod sa pakiramdam na unti-unting lumalayo ang loob ng kanyang mga anak sa kanya. Pero nandyan si Marikit. Si Marikit na laging nandyan, laging handang umalalay. Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Marikit sa harap ng salamin, nagsusuklay ng kanyang mahaba at itim na buhok. Nang makita siya nito sa refleksyon, agad na sumilay ang isang napakatamis na ngiti sa mga labi nito. Tumayo ito at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. "Nandito ka na pala, mahal," bulong ni Marikit. Amoy lavender at mamahaling sabon ang balat nito. Nakakabighani. "Kumusta ang araw mo?" "Maayos naman," sagot ni Kisig. Bagamat ang isip niya ay lumilipad, inabot niya ang kahon. "Para sa'yo." Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Binuksan niya ito at tumambad ang isang makinang na diamond bracelet. "Kisig!" Napasinghap si Marikit. "Napakaganda. Pero bakit? Wala namang okasyon." Hinawakan ni Kisig ang mga kamay ng asawa. Tinitigan niya ito sa mata, pilit na kinukumbinsi ang sarili na tama ang desisyon niyang pakasalan ito. "Salamat, Kit," seryosong sabi ni Kisig. "Salamat sa pagiging ina sa mga anak ko. Alam kong mahirap silang pakitunguhan minsan. Since nung aksidente, naging malayo na sila. Pero hindi ka sumuko. Ikaw ang nagpupuno ng pagkukulang ko." Isang luha ang tumulo sa mata ni Marikit. Napakagaling, napakanatural. "Mahal ko sila, Kisig," sagot ni Marikit. Ang boses ay garalgal sa emosyon. "Parang tunay na anak ko na sila. Gagawin ko ang lahat para protektahan sila at disiplinahin para sa ikabubuti nila." Niyakap siya muli ni Kisig. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang kapanatagan. Hindi niya nakita ang pagbalangkas ng isang malamig na ngisi sa mukha ni Marikit habang nakasandal ito sa kanyang balikat. "Bumaba na tayo," aya ni Kisig. "Gusto kong makasabay kumain ang mga bata." Sumimangot ng bahagya si Marikit, pero agad ding binawi. "Sige, mahal. Tatawagin ko lang sila." Nasa kusina si Sinag, nag-aayos ng mga plato, pero ang kanyang pandinig ay nakatuon sa dining room. Alam na niya ang totoo. Nakita niya ang kulungan. Nakita niya ang demonyong nagtatago sa anyo ng anghel. At alam ni Marikit na alam niya. Ang buong maghapon ay parang isang laro ng pusa at daga. Hindi siya kinumpronta ni Marikit tungkol sa nangyari sa hallway. Sa halip, pinahirapan siya nito sa trabaho. Pinagkusot siya ng mga kurtina gamit ang kamay. Pinaglinis ng banyo gamit ang toothbrush. Pero tiniis lahat iyon ni Sinag. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi niya pwedeng iwan ang mga bata. Nang sumapit ang hapunan, muling bumalot ang nakakabinging katahimikan sa dining room. Si Kisig ay masiglang nagkukwento tungkol sa isang bagong project sa kumpanya. Pilit na binubuhay ang atmosfera. "Sa susunod na buwan, baka pwede tayong magbakasyon," masayang mungkahi ni Kisig
Habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato, tumingin siya sa kambal. Gusto niyo ba yon? Sa beach? Di ba mahilig kayo sa dagat dati? Napatigil sa pagnguya si Himig. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sa isang saglit, nagkaroon ng kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Bubuka na sana ang kanyang bibig para sumagot. Ting! Muli, tumunog ang tinidor ni Marikit sa gilid ng baso. Isang simpleng tunog, pero para itong latigo na nagpatahimik sa buong kwarto. Hon, malambing na singit ni Marikit, sabay haplos sa kamay ni Kisig. Huwag muna nating abalahin ang mga bata sa mga ganyang plano. May summer classes sila, di ba? Kailangan nilang mag-focus. Masyado silang napag-iiwanan. Nawala ang kislap sa mata ni Himig. Muli siyang yumuko at sumubo ng pagkain, parang robot na nawalan ng baterya. Oo nga pala. Bawi ni Kisig, medyo napahiya. Tama ka, Kit. Education first. Habang nagliligpit ng mga pinggan, pasimpleng lumapit si Sinag kay Tinig. Nakita niyang hindi ginalaw ng bata ang dessert nitong apple pie. Mabilis pa sa 4:00, habang abala si Marikit sa pagpupunas ng labi ni Kisig, dinukot ni Sinag ang isang nakabalot na cookies mula sa kanyang bulsa. Ang baon niya dapat kanina. Pasimple niyang inabot ito sa ilalim ng mesa, diretso sa nanginginig na kamay ni Tinig. Nagulat ang bata. Tumingala ito kay Sinag. Sa mga matang iyon, nakita ni Sinag ang isang mundong puno ng takot. Mahigpit na hinawakan ni Tinig ang kamay ni Sinag. Ang kuko ng bata ay bumaon sa palad ng dalaga. Tulong! Garalgal at halos walang boses na bulong ni Tinig. Please! Nanikip ang dibdib ni Sinag. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang isigaw kay Kisig na tingnan mo ang anak mo. Pero bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Sinag. Ang boses ni Marikit. Hindi na ito malambing. Wala na ang lambot. Ito ay tuyo, matalim at malamig. Napabitaw si Tinig sa kamay niya at agad na itinago ang cookies sa kanyang bulsa. Nanginginig sa takot. Dahan-dahang humarap si Sinag. Nakatayo si Marikit sa may pintuan ng kusina. Nakatalikod si Kisig, kausap ang mayordoma sa sala. Lumapit si Marikit kay Sinag. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay parang countdown ng isang bomba. Nang makalapit siya, ngumiti siya. Isang ngiting puno ng lason. Anong ibinigay mo sa kanya? Bulong ni Marikit. Wala po, ma'am. Sagot ni Sinag, nakayuko. Chinecheck ko lang po kung tapos na siya. Pak! Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Sinag. Napahawak siya sa kanyang mukha, ramdam ang init at hapdi. Pero ang mas nakakatakot ay ang reaksyon ni Marikit. Hindi ito nagalit. Nanatili itong nakangiti habang inaayos ang kanyang buhok, parang wala siyang ginawang masama. Sinungaling! Bulong ni Marikit. Hinawakan niya ang panga ni Sinag at pinuwersa itong tumingin sa kanya. Huwag mo akong gagawing tanga, Sinag. Nakita ko ang ginawa mo. Kinukonsinti mo sila. Gusto mo silang tumaba? Gusto mo silang maging tamad? Binitawan niya ang mukha ni Sinag ng padabog. Pasalamat ka at kailangan ko ng katulong ngayon dahil busy ako sa charity event bukas, sabi ni Marikit habang pinapahira ng alkohol ang kamay na ipinanampal niya. Pero tandaan mo ito, ang Hacienda Balintataw ay teritoryo ko. Ang asawa ko, ang mga bata, ang bawat sulok ng bahay na ito, akin. Huwag na huwag mong susubukang agawin ang atensyon nila. Dahil kung hindi, inilapit niya ang bibig sa tainga ni Sinag. Baka matulad ka sa pinalitan mo, bigla na lang nawala. Umalis si Marikit na parang isang reyna. Iniwan si Sinag na nanginginig at hawak ang namumulang pisngi. Nang gabing iyon, inutusan ni Marikit si Sinag na bihisan ang mga bata bago sila patulugin o ikulong. Nasa study room si Kisig at nagre-retouch naman ng makeup si Marikit sa kwarto. Pumasok si Sinag sa banyo kung saan nakatayo si Himig.
Tahimik ang bata. Himig! Malumanay na tawag ni Sinag. Magpapalit na tayo ng damit pantulog. Hindi sumagot ang bata. Tinaas lang nito ang kanyang mga kamay. Tanda ng pagsuko. Dahan-dahang tinanggal ni Sinag ang butones ng polo ni Himig. Huwag kang mag-alala, bulong ni Sinag. Pilit na pinapatatag ang boses. Nandito lang si Ate Sinag. Hindi ko kayo pababayaan. Hinubad niya ang damit ng bata. Diyos ko! Napatakip ng bibig si Sinag. Napaurong siya at muntik nang matumba. Ang likod ni Himig. Ito ay isang mapa ng karahasan. Puno ito ng mga pasa. Iba't ibang kulay. May mga itim na bago pa lang. May mga madilaw na papagaling na. At may mga peklat na mukhang galing sa hagupit ng sinturon o hanger. Walang ni isang pulgada ng balat ang malinis. Sa gitna ng kanyang likod, may isang sariwang sugat na parang kinalmot ng mahahabang kuko. Napalingon si Himig kay Sinag. Sa unang pagkakataon, may tumulong luha sa mata ng bata. Ate, bulong ni Himig. Ang boses ay basag. Masakit po. Nanginig ang buong kalamnan ni Sinag. Ang awa ay napalitan ng isang umaapoy na galit. Galit na naramdaman niya noong nawala ang pamilya niya. Pero ngayon, mas matindi. Dahil nasa harap niya ang ebidensya ng kasamaan, dahan-dahang niyakap ni Sinag si Himig, maingat na huwag masagi ang mga sugat. Pangako, bulong ni Sinag, habang tumutulo ang luha sa balikat ng bata. Pangako, Himig, ililigtas ko kayo. Kahit anong mangyari, babayaran niya ito. 2:00 na ng madaling araw, pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Sinag. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, yakap ang kanyang tuhod. Sa labas, patuloy ang paghagupit ng bagyo. Ang hangin ay umaalulong na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa, at ang ulan ay walang awang humahampas sa bintana ng mansyon. Pero hindi ang bagyo ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang likod ni Himig, ang mga pasa, ang mga latay, ang sariwang kalmot. Naririnig niya ang garalgal na boses ni Tinig na humihingi ng tulong. At higit sa lahat, naaalala niya ang malamig na ngiti ni Marikit. Demonyo siya, bulong ng isip ni Sinag. Nakatira ako sa bahay ng isang demonyo. Hindi niya alam kung paano siya magsusumbong. Sino ang maniniwala sa isang hamak na yaya laban sa respetadong Mrs. Valderrama? Baka baliktarin lang siya nito. Baka pati siya ay ipakulong. Bumangon si Sinag. Nanunuyo ang lalamunan niya. Kailangan niya ng tubig. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Madilim ang hallway. Tanging ang paminsan-minsang kidlat lang ang nagbibigay ng liwanag. Habang bumababa siya sa hagdan, patungo sa kusina, may narinig siyang ungol. Isang ungol ng taong nasasaktan. Napatigil si Sinag. Galing ito sa sala. Sumilip siya. Sa gitna ng malawak at madilim na sala, nakita niya si Kisig. Nakahiga ito sa mahabang sofa, balisa, at pawis na pawis kahit malamig ang panahon. Huwag! Huwag! Ungol ni Kisig sa kanyang pagtulog. Kumukumpas ang kanyang mga kamay na parang may inaabot. Mahal, kumapit ka. Huwag mo akong iiwan. Binabangungot siya. Lumapit si Sinag. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Kisig, ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao nito. Ang lalaking ito na mukhang napakatatag kapag gising, ngayon ay parang batang walang kalaban-laban. Sir? Tawag ni Sinag ng mahina. Dugo! Ang daming dugo! Bulong ni Kisig at bigla siyang napasigaw. Hiraya! Napabalikwas ng bangon si Kisig. Hingal na hingal siya. Nanlalaki ang mga mata at parang hindi alam kung nasaan siya. Agad na kumuha ng baso ng tubig si Sinag mula sa coffee table at inabot ito sa kanya. Sir Kisig, tubig po, sabi ni Sinag. Ang boses ay malumanay para hindi ito mabigla. Napatingin si Kisig sa kanya. Saglit na natulala ito, tila inaalam
kung si Sinag ay totoo o parte pa rin ng panaginip. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang baso. Sinag! Bulong ni Kisig matapos uminom. Huminga siya ng malalim at isinandal ang likod sa sofa. Sorry, nagising ba kita? Hindi po, sir. Kukuha lang sana ako ng tubig, sagot ni Sinag. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa, nag-aalangan. Binabangungot po kayo. Mapait nang ngumiti si Kisig. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Gabi-gabi naman, Sinag. 5 taon na. Pero gabi-gabi pa rin. Tumahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng ulan ang maririnig. Ang first wife niyo po ba ang napapanaginipan niyo? Lakas loob na tanong ni Sinag. Tumango si Kisig. Tumingin siya sa malaking bintana kung saan makikita ang pagguhit ng kidlat. Si Hiraya, sambit ni Kisig. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal at sakit. 5 taon na ang nakakaraan. Ganitong-ganito ang panahon noon. Malakas ang bagyo. Pauwi na kami galing sa check-up ng kambal. Napahawak si Sinag sa dibdib niya. 5 taon. Bagyo. Madulas ang kalsada. Patuloy ni Kisig. Parang kinakausap na lang ang sarili. Nawala ng preno ang sasakyan namin. Sinubukan kong kumabig. Pero huli na. Bumangga kami. Bumangga. Ulit ni Sinag, halos pabulong. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Bumangga kami sa isang lumang van, sabi ni Kisig. Pumikit siya ng mariin. Parang bumabalik ang imahe sa kanyang isipan. Isang pamilya ang laman noon. Nakita ko kung paano nayupi ang sasakyan nila. Nanigas si Sinag. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang tunog ng ulan ay tila naglaho, napalitan ng tunog ng nagkikiskisang metal at nababasag na salamin sa kanyang alaala. Nakaligtas ako, sabi ni Kisig. Ang boses ay basag na basag. Nakaligtas ang kambal, bagamat nagtamo sila ng trauma na hanggang ngayon ay dala nila. Pero si Hiraya at ang pamilyang sakay ng van na yon, wala akong nagawa. Tumingin si Kisig kay Sinag. Ang mga mata niya ay namumula, puno ng pagsisisi. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na ikaw ang nabuhay habang ang mga mahal mo ay nawala? At may mga inosenteng tao kang nadamay dahil sa kapabayaan mo? Tanong ni Kisig. Hindi makagalaw si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Saan? Garalgal ang boses na tanong ni Sinag. Saan po nangyari ang aksidente? Kumunot ang noo ni Kisig. Nagtataka sa tanong ni Sinag, pero sumagot pa rin siya. Sa intersection ng San Gabriel, sa probinsya ng Laguna. Boom! Parang may sumabog sa loob ng utak ni Sinag. San Gabriel, Laguna. 5 taon na ang nakakaraan. Bagyo. Ang pamilya, sa lumang van. Ang tatay niya, ang nanay niya, ang kuya niya, sila iyon. Biglang bumalik ang lahat ng alaala kay Sinag. Ang nakakasilaw na headlights ng isang paparating na sasakyan. Ang sigaw ng tatay niya. Ang pagtilapon ng sasakyan nila. At noong gumapang siya palabas ng wasak na van, duguan at umiiyak, may nakita siyang lalaki. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na punit-punit na. Ang lalaking iyon ay sumisigaw, humahagulgol sa gitna ng ulan. Yakap-yakap ang katawan ng isang babae sa kalsada. Hiraya, gumising ka. Parang awa mo na. Ang sigaw na yon, ang boses na puno ng pagmamakaawa. Ang mukha ng lalaking naliligo sa sarili niyang dugo at luha habang tinatanglawan ng mga headlight ng mga dumadaang sasakyan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sinag kay Kisig na nakaupo sa sofa, ang mukha sa kanyang alaala, at ang mukha ng lalaking nasa harap niya ay iisa, si Kisig Valderrama. Siya ang driver ng kabilang sasakyan. Siya ang bumangga sa kanila. Siya ang dahilan kung bakit naulila si Sinag. Siya ang dahilan kung bakit siya naghihirap ngayon. Biglang nanikip ang dibdib ni Sinag.
Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Halo-halong emosyon ang bumayo sa kanya. Gulat, sakit at isang matinding galit na matagal nang natutulog. Napaatras si Sinag. Nabitawan niya ang kanyang sariling mga kamay na kanina pa nakakuyom. Sinag, tawag ni Kisig. Napansin nito ang biglang pagputla ng dalaga. Umayos ito ng upo. Nag-aalala. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Gusto siyang sigawan ni Sinag. Gusto niyang sabihin, Ikaw! Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Ikaw ang pumatay kay kuya. Pero walang lumabas na boses sa kanyang bibig. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang mga mata ni Kisig. Mga matang pagod, malungkot at wasak. Ang parehong mga mata na nakita niya noong gabing iyon. Paano niya sisisihin ang isang taong namatay din ang puso noong gabing iyon? Sinag, ulit ni Kisig, akmang tatayo para alalayan siya. Huwag! Napalakas ang sigaw ni Sinag. Napahawak siya sa sandalan ng silyang katabi niya. Natigilan si Kisig. Gulat na gulat ito sa reaksyon niya. Agad na yumuko si Sinag. Nanginginig ang buong katawan. Hindi niya kayang tignan si Kisig. Hindi ngayon. Dahil kung tititigan niya ito, baka hindi niya mapigilan ang sarili niya na sumbatan ito o saktan ito. Pipasensya na po, sir. Garalgal na sabi ni Sinag, hindi makatingin ng diretsyo. Masama lang po ang pakiramdam ko. Nahilo lang po ako. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Kisig. Hindi alam ang tunay na dahilan. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? O tatawag akong? Hindi na po. Mabilis na sagot ni Sinag. Umatras pa siya lalo palayo. Kailangan ko lang po ng pahinga. Matutulog na po ako. Sige po. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Kisig. Tumalikod si Sinag at mabilis na naglakad. Halos tumakbo. Pabalik sa hagdanan. Naramdaman niya ang tingin ni Kisig na nakasunod sa kanya. Puno ng pagtataka at kalituhan. Pagpasok ni Sinag sa kanyang kwarto, isinarado niya agad ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Doon, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol ng walang tunog. Ang sakit na 5 taon na niyang pilit na kinakalimutan ay bumalik ng mas preska pa sa sariwang sugat. Binuksan niya ang kanyang wallet. Kinuha ang maliit at luma ng litrato ng kanyang pamilya. Ang tatay niya na nakatawa, ang nanay niya na laging malambing, at ang kuya niya na puno ng pangarap. Nay, tay... Bulong ni Sinag sa dilim. Nandito ako sa bahay ng taong pumatay sa inyo. Ang mga luha ay pumatak sa litrato, pero sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isa pang alaala ang pumasok sa isip niya. Ang sinabi ni Kisig kanina, nawalan ng preno ang sasakyan namin. Kumunot ang noo ni Sinag habang pinapahiran ang kanyang luha. Naalala niya ang balita noon. Ang sabi sa report, mechanical failure daw. Aksidente, walang may gusto. Mayaman ang mga Valderrama, kaya mabilis na nasara ang kaso. Pero bakit pakiramdam niya ay may mali? Isang luxury car, bagong modelo, nawalan ng preno? At ang reaksyon ni Marikit, ang pagiging kontrolado nito sa lahat. Ang paraan ng pagtingin nito kay Kisig na parang isang tropeo. Tumayo si Sinag. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang ulan ay tumitila na, pero ang hangin ay nananatiling malamig. Tumingin siya sa baba, sa garahe kung saan nakaparada ang mga sasakyan. Kung totoo ang sinabi ni Kisig na aksidente lang iyon, bakit parang impyerno ang bahay na ito? Bakit parang pinarurusahan ang mga bata? At biglang may pumasok na kaisipan kay Sinag. Isang kaisipan na mas nakakatakot pa sa katotohanang si Kisig ang nakabangga sa kanila. Paano kung ang aksidente noong gabing iyon ay hindi talaga aksidente? Paano kung ang target ay hindi ang pamilya ni Sinag, kundi ang asawa ni Kisig at ang pamilya niya ay nadamay lang? Napahawak si Sinag sa kanyang dibdib.
Ang galit niya kay Kisig ay unti-unting nahaluan ng isang matinding hinala. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi na lang ito basta trabaho. Hindi na lang ito basta tungkol sa pagliligtas sa mga bata. Personal na ito. Bukas, sisimulan niya ang sarili niyang investigasyon. Hahalukayin niya ang bawat sulok ng Hacienda Balintataw hanggang sa mahanap niya ang sagot. At magsisimula siya sa nag-iisang tao na nakikinabang ng lubos sa pagkamatay ng unang asawa ni Kisig, si Marikit. Huminto ang isang itim na luxury car sa tapat ng porch ng mansyon. Nakatayo si Sinag sa gilid ng pinto, nakayuko, habang pinapanood si Marikit na pababang naglalakad sa hagdan. Napakaganda ng suot nitong gown. Kulay ginto, kumikinang sa bawat galaw. Parang balat ng isang ahas na nagpapalit anyo. Pupunta ito sa isang charity gala para sa mga naulila. Isang malaking kabalintunaan. Ang babaeng nagkukulong ng mga bata sa hawla ay magpapanggap na santo sa harap ng mga kamera. Huminto si Marikit sa tapat ni Sinag. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay sumampal sa ilong ni Sinag, nakaka-suffocate. Sinag! Banggit ni Marikit habang naglalagay ng hikaw. Alam mo na ang bilin ko. Pinatulog ko na ang mga bata kanina pa. Huwag na huwag mo silang iistorbohin sa kwarto nila. Alam ni Sinag ang ibig sabihin noon. Nakakulong na naman sina Himig at Tinig sa gintong kulungan. Opo, ma'am, sagot ni Sinag. Pilit na pinapakalma ang boses kahit na ang dugo niya ay kumukulo sa galit. Good. Uuwi ako ng hating gabi. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay pagbalik ko. Ayoko ng kahit isang hibla ng alikabok. Utos ni Marikit bago sumakay sa kotse. Pinanood ni Sinag ang paglayo ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa gate. Nang masiguro niyang wala na ang senyora at nasa opisina pa si Kisig, huminga siya ng malalim. Ito na ang pagkakataon. Mabilis na umakyat si Sinag sa hagdan. Hindi siya pumunta sa kwarto ng mga bata. Alam niyang wala siyang magagawa kung wala ang susi. Ang sadya niya ay ang kwarto ng mag-asawa, ang lungga ng leon. Kailangan niyang mahanap ang susi ng kulungan. Kailangan niyang mapalaya ang mga bata bago pa man tuluyang masira ang kanilang mga isip. At higit sa lahat, kailangan niya ng ebidensya. Pagpasok niya sa master bedroom, sinalubong siya ng lamig ng aircon. Napakalaki ng kwarto, puno ng mga mamahaling gamit, pero walang init ng pagmamahal. Dumiretso siya sa vanity mirror ni Marikit. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan ang bawat drawer. Lipstick, eyeshadow, mga resibo ng shopping, mga gamot pampatulog. Nasaan ka na? Bulong ni Sinag. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo kahit malamig ang kwarto. Wala sa mga drawer. Lumipat siya sa walk-in closet. Napakaraming damit at sapatos. Sinubukan niyang kapkapan ang mga bulsa ng mga coat na nakasabit. Wala. Tiningnan niya ang ilalim ng unan sa kama. Wala rin. Napaupo si Sinag sa gilid ng kama, hinihingal. Mag-isip ka, Sinag. Kung ikaw si Marikit, saan mo itatago ang bagay na ayaw mong makita ng iba? Napadako ang tingin niya sa isang painting sa dingding. Isa yung malaking oil painting ni Marikit. Nakasuot ito ng pulang gown, nakaupo sa isang trono at nakatingin sa ibaba na parang isang reyna. Pero may napansin si Sinag na kakaiba. Ang frame ng painting ay bahagyang nakaumbok sa gilid. Parang hindi ito nakapatong ng maayos sa dingding. Lumapit si Sinag. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, hinawakan niya ang gilid ng frame at hinila ito. Click! Hindi ito basta painting. Isa itong pinto ng isang maliit na wall safe na nakatago sa likod ng canvas. Napasinghap si Sinag. Bingo! Pero may problema. May electronic keypad ang safe. Hindi niya alam ang code. Isip, Sinag, isip! Bulong niya sa sarili habang pinapahira ng pawis sa kanyang palad. Anong numero ang mahalaga? Kay Marikit. Sinubukan niya ang birthday ni Kisig. Error. Birthday ng kambal. Error. Anniversary nila.
Error! Napaupo si Sinag sa sahig, desperada. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ang tingin niya ay dumako sa isang kalendaryo. Sa mesa, may isang petsang binilugan ng pulang marker. October 15. 5 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mata ni Sinag. Iyon ang araw ng aksidente. Ang araw na namatay ang first wife ni Kisig. At ang araw na naging reyna si Marikit. Nanginginig ang daliri na pinindot ni Sinag ang mga numero. 1015. Beep. Click. Bumukas ang pinto ng safe. Halos mapatalon si Sinag sa tuwa. Pero agad niyang pinigil ang sarili. Sa loob ng safe, walang pera o alahas na nakatambak. Mayroon lang isang lumang kahoy na kahon. Ang kahoy ay luma na at may ukit na mga bulaklak, parang antik. Kinuha ito ni Sinag. Mabigat ang kahon. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa ibabaw, nakapatong ang isang susi, isang maliit at gintong susi. Ang susi ng kulungan, bulong ni Sinag. Halos maiyak sa ginhawa. Nakuha na niya. Pwede na niyang palayain ang mga bata. Kukunin na sana niya ang susi para umalis, pero may nahagip ang kanyang mata sa ilalim nito. May isang bagay na kumikinang sa ilalim ng velvet na sapin ng kahon. Tinaas niya ang susi at inalis ang sapin. Nanigas ang buong katawan ni Sinag. Doon, nakahimlay ang isang kwintas. Luma na ito. Medyo nangingitim na ang pilak na kadena. Pero ang palawit nito ay hindi niya pwedeng makalimutan kahit sa kabilang buhay. Isang palawit na hugis araw sun na may maliit na bato sa gitna. Nabitawan ni Sinag ang kahon. Blag, nahulog ang kwintas sa sahig. Gumulong ito at tumigil sa paanan niya. Napaluhod si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng sobra na halos hindi niya madampot ang kwintas. Hindi! Bulong niya habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak ng sunod-sunod. Hindi pwede. Kilala niya ang kwintas na ito. Ito ang kwintas na ibinigay ng tatay niya sa nanay niya noong 20th anniversary nila. Ito ang kwintas na suot ng nanay niya noong gabing iyon. Noong gabing bumangga ang sasakyan nila, naalala niya ang itsura ng nanay niya sa morgue. Walang kwintas sa leeg nito. Ang akala nila na wala ito sa lakas ng impact ng banggaan o kaya ay tinangay ng kung sinong magnanakaw sa kalsada. Pero bakit nasa loob ito ng private safe ni Marikit Mondragon? Biglang nag-flashback sa isip ni Sinag ang sinabi ni Kisig kagabi. Nawalan ng preno ang sasakyan namin. Bumangga kami. At ang kwento ng mga pulis, mechanical failure, aksidente. Kung aksidente lang ang lahat, bakit nasa kay Marikit ang kwintas ng biktima? Bakit parang tropeo ito? Isang souvenir? Dahan-dahang binuo ni Sinag ang puzzle sa kanyang utak. Si Marikit ang sekretary ni Kisig noon. Si Marikit ang may hawak ng schedule. Si Marikit ang may access sa sasakyan. At ngayon, hawak ni Marikit ang ebidensya na nandoon siya sa lugar ng krimen. Kinuha niya ang kwintas mula sa leeg ng patay na nanay ni Sinag habang ang pamilya niya ay naghihingalo sa loob ng wasak na van. Hayop ka! Ungol ni Sinag. Ang sakit ay napalitan ng isang puot na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Pinatay mo sila. Pinatay mo silang lahat para makuha mo si Kisig. Tumayo si Sinag. Ang luha sa kanyang muka ay hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng digmaan. Kailangan niyang ipakita ito kay Kisig. Kailangan niyang Broom! Napatigil si Sinag. Narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan sa driveway. Mabilis. Padabog ang paghinto. Sumilip siya sa bintana. Bumaba si Marikit sa kotse. Wala na ang poised na senyora kanina. Galit na galit ito. Nagsisisigaw sa driver. Mukhang may nangyaring hindi maganda sa event at umuwi siya ng mas maaga sa inaasahan. Nasaan ang katulong na yon? Sigaw ni Marikit mula sa baba. Rinig na rinig ito ni Sinag mula sa bukas na bintana. Nanlaki ang mata ni Sinag. Nasa master bedroom siya. Bukas ang safe. Kalat ang mga gamit.
Hawak niya ang ebidensya at narinig niya ang pagbukas ng main door sa ibaba. Clack! 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 Ang tunog ng high heels ni Marikit sa hagdanan, mabilis, papalapit. Tumingin si Sinag sa pinto ng kwarto. Nakalimutan niyang ilock ito. Wala na siyang oras para ayusin ang painting. Wala na siyang oras para ibalik ang kwintas. Nasa hallway na si Marikit. Sinag! Sigaw ni Marikit. Wala nang matataguan. Padabog na binuksan ni Marikit ang pinto ng master bedroom. Kumukulo ang dugo niya. Ang charity event na dapat ay moment niya para kuminang ay nasira dahil sa isang pesteng reporter na nagtanong kung bakit hindi niya kasama ang kambal. Pakialamero. Hinubad niya ang kanyang stiletto at inihagis ito sa kung saan. Gusto niyang manakit. Gusto niyang marinig ang iyak ni Tinig o ang pagsusumamo ni Himig. Iyon lang ang makakapagpakalma sa kanya. Huminto siya sa gitna ng kwarto. May mali. Nilibot ni Marikit ang kanyang paningin. Maayos naman ang kama. Nakasarado ang mga drawer. Malamig ang aircon. Pero bilang isang taong nabubuhay sa pagtatago ng baho, may instinct siya sa mga bagay na wala sa lugar. Amoy pawis. Amoy ng murang sabon na ginagamit ng mga katulong. Dahan-dahang naglakad si Marikit patungo sa kanyang vanity mirror. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Maganda, makapangyarihan, perpekto. Pero sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang painting sa likuran niya. Ang painting ng kanyang sarili bilang reyna. Bahagya itong tabingi. Siguro, wala pang 1 pulgada ang itinalihis nito sa kanan. Sa ordinaryong mata, hindi ito mapapansin. Pero si Marikit ay obsessed sa perfection. Alam niya ang bawat anggulo ng kanyang kaharian. Lumapit siya sa painting. Ang tibok ng puso niya ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement ng isang mangangaso na nakamoy ng dugo. Hinila niya ang frame, naka-unlock ang safe. Mabilis niyang binuksan ito. Kinuha ang kahoy na kahon. Binuksan. Nandoon pa rin ang susi ng kulungan. Nandoon pa rin ang kwintas. Napangisi si Marikit. Bobo, bulong niya. Kung magnanakaw ka, dapat tinuluyan mo na. Pero bakit binuksan at hindi kinuha? Kinuha niya ang kwintas. Ang pilak na kwintas na may pendant na araw. Tinitigan niya ito ng maigi. Naalala niya ang babaeng suot-suot ito noon, si Hiraya. Ang babaeng nagmamakaawa sa kanya bago bumangga ang sasakyan. Bakit ito ang pakay mo? Tanong ni Marikit sa hangin. Ibinalik niya ang kahon sa safe at isinara ito. Naglakad siya patungo sa kanyang working table. Binuksan niya ang folder ng mga empleyado. Hinugot niya ang biodata ni Sinag. Pangalan, Sinag Dalisay. Address, San Gabriel, Laguna. Napahinto si Marikit. San Gabriel, Laguna. Mabilis siyang nag-type sa kanyang laptop. Hinanap niya ang mga lumang balita tungkol sa aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Headline, Isang pamilya, patay sa banggaan sa San Gabriel Intersection. Mga biktima, Danilo Dalisay, Elena Dalisay, at Isagani Dalisay. Ang bunsong anak na si Sinag Dalisay ay nasa kritikal na kondisyon. Dahan-dahang umukit ang isang nangiti sa mga labi ni Marikit. Isang ngiyang ngiti na mas nakakatakot pa sa kanyang galit. Ikaw pala. Tumawa siya ng mahina. Isang tawang malamig. Ang batang nabuhay. Ang daga na nakapasok sa bahay ng leyon. Kaya pala kakaiba ang tingin ng babaeng yon. Hindi lang ito simpleng yaya na naawa sa mga bata. Ito ay isang anak na naghahanap ng hustisya. Isinandal ni Marikit ang kanyang likod sa swivel chair. Pinag-cruise niya ang kanyang mga binti. Alam na ni Sinag ang tungkol sa kulungan. At malamang, alam na rin nito ang tungkol sa kwintas. Delikado. Sobrang delikado. Kung magsusumbong ito kay Kisig ngayon, tapos ang lahat. Tapos ang marangyang buhay ni Marikit. Kailangan niyang unahan ang daga. Kailangan niyang durugin ito bago pa ito makakagat. Pero hindi niya pwedeng basta na lang paalisin si Sinag. Masyadong suspicious.
Kailangan niyang siguraduhin na kahit anong sabihin ni Sinag, walang maniniwala dito. Kahit si Kisig, lalo na si Kisig. Tumayo si Marikit. Pumunta siya sa kanyang medicine cabinet. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng sedative, ang gamot na hinahalo niya sa gatas ng kambal kapag maingay ang mga ito. Oras na para maglaro, Sinag. Bulong niya. Lumabas siya ng kwarto. Payapa ang bahay. Nasa kusina siguro si Sinag, naghahanda ng hapunan. Nasa library naman si Kisig. Pumasok si Marikit sa library. Nakita niya si Kisig na nakaupo, nagbabasa ng mga papeles, mukhang stress na stress. Hon, bati ni Marikit, bit-bit ang kanyang pinakamalambing na boses. May dala siyang baso ng juice. Mukhang pagod ka na, uminom ka muna. Tumingin si Kisig at ngumiti ng tipid. Salamat, Kit. Buti nandyan ka. Kinuha ni Kisig ang baso at ininom ito. Walang kamalay-malay. Pinanood ni Marikit ang paggalaw ng lalamunan ng asawa habang lumalandas ang likido. Good boy. Sa loob ng 30 minuto, magiging groggy na ito. Magiging masunurin. Mawawala sa wisyo. Hon, sabi ni Marikit. Lumapit sa likod ni Kisig at minasahe ang balikat nito. Nakita mo ba yung wallet mo? Kanina ko pa kasi hinahanap yung card ko. Parang wala sa kwarto. Kumunot ang noo ni Kisig. Kinapa niya ang bulsa. Ha? Nasa ibabaw lang yon ng mesa kanina. Wala doon, sabi ni Marikit. Chinek ko na. Imposible. Tumayo si Kisig, pero medyo napahawak siya sa mesa. Umiepekto na ang gamot. Nahihilo ako. Umupo ka lang dyan. Alalay ni Marikit. Baka sa pagod lang yan. Ako na ang maghahanap. Baka may kumuha ha. Sino naman ang kukuha? Tanong ni Kisig. Medyo mabigat na ang talukap ng mata. Hindi sumagot si Marikit. Hinalikan lang niya ito sa noo. Lumabas siya ng library. Nakita niya ang bag ni Sinag na nakasabit sa gilid ng hagdanan, malapit sa kusina. Walang tao. Nasa likod bahay si Sinag, nagtatapon ng basura. Mabilis pa sa kidlat, dinukot ni Marikit ang wallet ni Kisig mula sa sarili niyang bulsa na kanina pa niya tinago doon at isiniksik ito sa ilalim ng mga damit sa loob ng bag ni Sinag. Isinara niya ang bag. Perfect! Bumalik siya sa sala at naupo sa sofa, nagbukas ng magazine at naghintay. Maya-maya, pumasok si Sinag mula sa likod bahay. Ma'am, bati ni Sinag. Medyo nagulat nang makita siya. Nandyan na po pala kayo. Ihahanda ko na po ang mesa. Tinitigan ni Marikit si Sinag. Nakita niya ang takot sa mata ng dalaga. Takot ng isang taong may tinatago. Sige Sinag, ngiti ni Marikit. Pakibilisan. Gutom na ako. Nang makatalikod si Sinag, nawala ang nangiti ni Marikit. Ito na ang huling gabi mo sa pamamahay ko. Sinagdalisay. Sisiguraduhin kong lalabas ka dito na parang basahan, walang dignidad, walang kredibilidad, at higit sa lahat, walang pag-asa. Kisig! Sigaw ni Marikit, kunwaring natataranta. Kisig! Bumaba ka dali! Napatigil si Sinag sa paglalakad. Lumingon ito, puno ng kaba. Bumukas ang pinto ng library, lumabas si Kisig, gewang-gewang maglakad, hawak ang ulo. Bakit? Anong nangyari? May narinig ako sa bag ng yaya. Turo ni Marikit kay Sinag. Ang mukha ay puno ng peking akusasyon. Nakita ko siyang may sinusiksik kanina. I-check mo, Kisig. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Po? Ma'am, wala po akong... Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Marikit. Lumapit siya at hinablot ang bag ni Sinag. Ma'am, huwag po. Sigaw ni Sinag, akmang aagawin ang bag. Pero huli na. Itinaob ni Marikit ang bag sa sahig. Nagkalat ang mga gamit ni Sinag. Uniforme, alkohol, sukla. At sa gitna ng mga ito, bumagsak ang makapal na leather wallet ni Kisig Valderrama. Katahimikan. Tumingin si Kisig sa wallet tapos kay Sinag.
Ang mata ng lalaki ay mapungay dahil sa gamot, pero kita ang pagkadismaya. Bulong ni Kisig. Napatingin si Sinag kay Marikit. Nakita niya ang ngisi ng demonyo. Game over, sabi ng mga mata ni Marikit. Hindi. Ang salitang yun ay lumabas sa bibig ni Sinag nang may halong panginginig. Nakatitig siya sa wallet na nakalapag sa sahig sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang utak niya ay pilit na nagpo-process ng nangyayari, pero ang tibok ng puso niya ay napakabilis na halos hindi siya makahinga. Sir Kisig! Lumuhod si Sinag. Nanginginig ang mga kamay na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Kisig. Hindi po totoo yan. Hindi ko po kinuha ang wallet niyo. Maniwala po kayo sa akin. Tumingin si Kisig sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay mapungay. Halatang hirap na hirap itong imulat dahil sa epekto ng gamot na ipinainom ni Marikit kanina. Pero sa kabila ng pagkahilo, naroon ang sakit, naroon ang pagkadismaya. Pinagkatiwalaan kita. Sinag, garalgal na sabi ni Kisig. Hinawakan nito ang kanyang ulo na parang binibiyak sa sakit. Pinapasok kita sa pamamahay ko, sa pamilya ko. Sir, setup lang po ito. Sigaw ni Sinag, tumutulo na ang luha. Tumingin siya ng masama kay Marikit na nakatayo sa gilid, nakahalukip-kip at may shocked expression sa mukha. Siya po ang may gawa nito. Nilagay niya yan sa bag ko. Napasinghap si Marikit, kunwaring gulat na gulat. Ako? Diyos ko, Sinag. Pagkatapos kitang bigyan ng trabaho, pagkatapos kitang pakainin, ganyan mo ako babaliktarin. Lumapit si Marikit kay Kisig at humawak sa braso nito. Umaakto na parang siya ang biktima. Hon, nakita mo naman, di ba? Huling-huli na siya sa akto. Nagagawa pa niyang magsinungaling. Iba talaga ang tabas ng dila ng babaeng yan. Hindi ako nagsisinungaling. Tumayo si Sinag, puno ng galit. Sir Kisig, makinig kayo. Ang asawa niyo. Demonyo siya. Kinukulong niya ang mga bata. At siya ang pumatay sa mga magulang ko. Nasa kanya ang kwintas ng nanay ko. Nasa safe niya. Katahimikan. Tumingin si Kisig kay Sinag ng may pagtataka. Kumunot ang noo nito. Kwintas? Pumatay? Anong pinagsasabi mo? Baliw na yata siya, Hon. Bulong ni Marikit, umiiling-iling. Siguro adik siya. Kaya siya nagnanakaw para may pambili ng droga. Kung ano-ano na ang iniisip. Hindi ako adik! Sigaw ni Sinag. Akmang lalapit siya kay Marikit. Para kalad ka rin ito papunta sa kwarto at buksan ng safe. Pero hinarangan siya ni Kisig. Itinulak siya ni Kisig. Hindi malakas, pero sapat para mapaatras si Sinag. Tama na, sabi ni Kisig. Ang boses niya ay mahina, pero seryoso. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng pulis. Sir, parang awa niyo na. Humagulgol si Sinag. Kahit ipakulong niyo ako, pero pakinggan niyo ako tungkol sa mga bata. Sinasaktan sila ni Marikit. May kulungan sa taas, sa playroom. Biglang tumawa ng mapakla si Marikit. Inilabas nito ang kanyang cellphone. Sinasaktan ko ang mga bata? Tanong ni Marikit nang may halong pangungutya. O baka ikaw? Ipinakita ni Marikit ang screen ng cellphone kay Kisig. Panoorin mo to, Hon. Kanina ko lang ito nakuha sa CCTV sa kwarto ng mga bata. Ayoko sanang ipakita sa'yo kasi baka atakihin ka sa puso. Pero sobra na ang babaeng to. Tumingin si Kisig sa screen. Lumapit din si Sinag at nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Sa video, makikita si Sinag na hinihila si Himig ng marahas at itinutulak sa kama. Rinig ang iyak ng bata. Hindi! Napasigaw si Sinag. Hindi yan totoo. Tinutulungan ko siya niyan. Hinihila ko siya para yakapin kasi umiiyak siya dahil sa'yo. Pero sa video, dahil sa anggulo ng kamera na nakatago sa kisame,
Mukha talagang sinasaktan ni Sinag ang bata. Mukhang tinutulak niya ito at pinipilit na humiga. Binitawan ni Kisig ang cellphone. Ang mukha niya ay namula sa galit. Nawala ang antok sa kanyang mga mata. Napalitan ng puot ng isang ama. Hayop ka, bulong ni Kisig. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sinag. Masakit. Sobrang sakit. Galing ito sa kamay ni Kisig. Natumba si Sinag sa sahig. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. Nilapastangan mo ang mga anak ko. Nanginginig sa galit na sabi ni Kisig. Binigyan kita ng tiwala. Tapos sasaktan mo sila? Layas. Sir, layas! Sigaw ni Kisig. Ang boses ay dumagundong sa buong mansyon. Umalis ka sa pamamahay ko. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin dahil papatayin kita. Wala na. Tapos na. Nakita ni Sinag ang tagumpay sa mga mata ni Marikit. Nakangiti ito habang hinahagod ang likod ng galit na si Kisig. Dahan-dahang tumayo si Sinag. Masakit ang buong katawan niya. Pero mas masakit ang puso niya. Tumingin siya sa taas ng hagdanan. Doon, sa may railings, nakadungaw ang dalawang maliliit na ulo, sina Himig at Tinig. Nakita nila ang lahat. Nakita nila ang pagsampal. Nakita nila ang pagtataboy. Nagulat si Sinag nang makita niyang umiiyak si Tinig at pilit na inaabot ang kamay sa kanya. Ibinuka ng bata ang kanyang bibig. Ate! Gustong tumakbo ni Sinag paakyat. Gusto niyang kunin ang mga bata at iligtas sila. Pero humarang ang gwardya na tinawag ni Marikit. Ma'am, sumama na po kayo ng maayos, sabi ng gwardya. Hawak ang braso ni Sinag ng mahigpit. Sandali lang, sigaw ni Sinag. Pilit na kumakawala habang kinakaladkad siya palabas. Himig! Tinig! Magpakatatag kayo. Babalikan kayo ni ate. Babalikan ko kayo. Tumingin si Kisig sa mga bata. Pumasok kayo sa kwarto. Huwag kayong titingin sa babaeng yan. Sinara ng mga bata ang pinto. Pero narinig ni Sinag ang malakas na hagulgol nila bago tuluyang sumarado ang main door ng mansyon. Kaladkad si Sinag ng gwardya palabas ng hardin. Bumubuhos ang ulan. Ang langit ay nakikiayon sa kanyang nararamdaman. Basang-basa agad siya. Ang putik ay tumalsik sa kanyang uniforme. Pagdating sa gate, itinulak siya ng gwardya palabas. Huwag ka nang babalik dito, sabi ng gwardya, bago isinara ng padabog ang bakal na gate. Klang! Napaluhod si Sinag sa semento. Ang ulan ay humahampas sa kanyang likod. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang buto. Wala na siyang gamit. Ang bag niya ay naiwan sa loob. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. At higit sa lahat, naiwan niya ang mga batang nangangailangan sa kanya sa loob ng impyerno. Nay! Tay! Humagulgol si Sinag sa gitna ng kalsada. Yakap ang sarili. Patawarin niyo ako. Ang hina-hina ko. Wala akong nagawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang kadena na humihila sa kanya pababa. Gusto na niyang sumuko. Ano pa ba ang laban niya? Isa lang siyang yaya. Ang kalaban niya ay isang mayamang pamilya. Habang nakaluhod siya, naririnig niya ang pag-click ng electronic lock ng gate. Bumukas ang maliit na siwang ng intercom speaker sa pader. Napatingin si Sinag. Mula sa balcony ng mansyon, sa ilalim ng payong, nakatayo si Marikit. Nakatingin ito sa kanya sa baba. Kahit malayo, kitang-kita ni Sinag ang demonyong ngangisi nito. Nagsalita si Marikit. Ang boses niya ay lumabas sa speaker sa tabi ng gate. Malinaw, malakas, at nakakapangilabot. Sayang Sinag, sabi ni Marikit. Nag-enjoy pa naman ako sa laro natin. Tumayo si Sinag, nanginginig sa galit at lamig. Hindi pa tayo tapos, Marikit. Alam ko ang totoo. Alam kong ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Tumawa si Marikit. Ang tawa ay parang kulog. At sino ang maniniwala sa'yo? Tanong ni Marikit. Isang magnanakaw? Isang child abuser?
Sige, magsumbong ka sa pulis. Tignan natin kung hindi ka mabulok sa kulungan. Huminto sandali si Marikit. Ang tono ng boses niya ay naging mas seryoso at mas madilim. Pero may isa pa akong problema, patuloy ni Marikit. Tumingin ito sa bintana ng kwarto ng kambal. Masyado nang na-attach sa'yo ang mga bata. Umiiyak sila ngayon. Hinahanap ka. Nanlaki ang mata ni Sinag. Huwag mong gagalawin ang mga bata. Alam mo naman na ayoko ng maingay, sabi ni Marikit nang walang emosyon. At ayoko ng mga bagay na sira na. Kapag may lamat na, dapat nang itapon. Marikit, parang awa mo na. Sigaw ni Sinag, kumapit sa rehas ng gate. Ako na lang. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang mga bata. Goodbye, Sinag. Huling sabi ni Marikit. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong mabilis para sa katahimikan ng pamilya. Click! Namatay ang intercom. Nakita ni Sinag na tumalikod si Marikit at pumasok sa loob ng bahay. Hindi! Sigaw ni Sinag. Marikit, buksan mo to? Buksan mo to! Kinalampag ni Sinag ang bakal na gate hanggang sa magdugo ang kanyang mga palad. Sinipa niya ito. Sumigaw siya hanggang sa mapaos ang kanyang boses. Pero walang sumagot. Tanging ang tunog ng ulan at kulog ang naririnig sa buong Baryo Agos. Napaupo muli si Sinag sa putikan. Ang dugo sa kamay niya ay humalo sa tubig ulan. Sa loob ng mansyon na yon, may dalawang inosenteng bata na papatayin ng kanilang ina-inahan. At si Kisig, ang ama nila, ay natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay. Wala nang pag-asa, wala na. O meron pa? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Sinag ang isang bagay na matigas sa kanyang bulsa sa palda. Dahan-dahan, dinukot niya ito. Isang maliit na bagay na malamig at gawa sa metal. Nabitawan niya ang kahoy na kahon kanina. Nahulog ang kwintas, pero ang susi, ang gintong susi ng kulungan. Napahinto si Sinag sa pag-iyak. Tinitigan niya ang susi sa kanyang palad. Sa pagmamadali kanina, naitago niya ito sa kanyang bulsa bago pa man dumating si Marikit. Nasa kanya ang susi ng gintong kulungan. Kung makakapasok siya ulit, mailalabas niya ang mga bata. Tumingin si Sinag sa mataas na pader ng Hacienda Balintataw. Puno ito ng mga basag na bubog sa itaas at may electric wire. Imposibleng akyatin. Pero naalala niya ang sinabi ng matandang hardinero noong isang araw. May lumang lagusan ng tubig sa likod, tinabunan lang ng mga damo, pero kasya ang tao doon. Pinunasan ni Sinag ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay nag-aapoy sa determinasyon. Wala nang mawawala sa kanya. Kahit mamatay siya ngayong gabi, hindi niya hahayaang mamatay ang mga bata. Tumayo si Sinag. Hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang katawan. Hindi niya pinansin ang lamig. Humanda ka, Marikit. Bulong ni Sinag sa hangin. Babalik ako. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang yaya. Ako na ang bagyo. Tumakbo si Sinag papunta sa likod ng mansyon, sumuong sa dilim at ulan. Hawak ang susi na magbubukas sa kalayaan o sa kanyang kamatayan. Ang putik ay pumapasok sa bibig at ilong ni Sinag. Gumagapang siya sa loob ng isang makipot na tubo ng drainage sa likod ng Hacienda Balintataw. Madilim, masikip. Ang tubig baha ay rumaraga sa kanyang paanan. Tinatangay ang mga daga at insekto. Ang amoy ay nakakasuka. Amoy ng lumang tubig at nabubulok na basura. Pero hindi huminto si Sinag. Konting tiis na lang. Pibulong niya sa sarili habang kinakaladkad ang bugbog niyang katawan gamit ang kanyang mga siko. Ang bawat galaw ay parusa. Ang bawat hinga ay masakit. Sa isip niya, naririnig niya ang boses ni Marikit. Gagawin kong mabilis. Hindi ako papayag, gigil na sabi ni Sinag. Sa wakas, nakakita siya ng liwanag sa dulo ng tubo. Isang malakas na tulak pa at lumabas siya sa gitna ng matataas na damo sa likod bahay ng mansyon.
Agad siyang sinalubong ng hagupit ng bagyo. Ang hangin ay para bang gusto siyang ilipad pabalik sa impyerno. Basang-basa na siya, nanginginig sa ginaw, pero ang apoy sa kanyang puso ay mas mainit pa kaysa dati. Nasa Garden of Memories siya, ang lumang hardin na pinabayaan na ni Marikit. Tatakbo na sana siya papunta sa pader ng mansyon para umakyat, pero napatigil siya sa tapat ng isang matandang puno ng kalachuchi. Isang alaala ang pumasok sa isip niya. Noong unang linggo niya, nagkwento ang matandang hardinero bago ito sibakin ni Marikit. Iha, alam mo ba, noong buhay pa si Ma'am Hiraya, may tinago siya dyan sa ilalim ng kalachuchi. Nakita ko siya nung gabing iyon. Umiiyak habang naghuhukay. Sabi niya, kung may mangyari man sa akin, sana may makakita nito. Kinabukasan, naaksidente na sila. Napatingin si Sinag sa puno. Ang lupa sa paanan nito ay malambot dahil sa ulan at baha. Kung papatayin din lang siya ni Marikit ngayong gabi, kailangan niya ng sandata. Hindi baril, kundi katotohanan. Lumuhod si Sinag sa putikan, gamit ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang maghukay. Wala siyang pakialam kung masira ang mga kuko niya. Wala siyang pakialam kung mag-asgasan ang mga daliri niya sa mga bato at ugat. Hukay, hukay, hukay. Nasaan ka? Umiiyak na bulong ni Sinag. Ma'am Hiraya, tulungan niyo po ako. Klang. Tumama ang daliri niya sa isang matigas na bagay. Binilisan niya ang paghukay. Hinila niya mula sa lupa ang isang kinakalawang na biskit tin can. Luma na ito at nababalutan ng putik. Mabilis na binuksan ni Sinag ang lata. Mahigpit ang takip dahil sa kalawang, pero sa adrenaline na dumadaloy sa katawan niya, nabuksan niya ito. Sa loob, nakabalot sa plastik, ay isang asul na notebook, isang diary. Binuksan ito ni Sinag sa gitna ng ulan. Ang ilaw mula sa kidlat ang nagsilbing liwanag niya. Ang huling entry ay may petsang October 14, isang araw bago ang aksidente. Binasa ni Sinag ang nanginginig na sulat kamay. Kisig, mahal ko. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Natatakot ako. Si Marikit. Iba ang tingin niya sa akin. Nakita ko siyang may kinakalikot sa preno ng sasakyan kanina sa garahe. Nang tanungin ko siya, ngumiti lang siya at sinabing maintenance lang daw. Pero nararamdaman ko, gusto niya akong mawala. Gusto kanyang makuha. Kung mamamatay man ako, alagaan mo ang kambal. Huwag mong hahayaang lumaki sila sa piling ng isang ahas. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig. Ang hinala niya, totoo. Hindi aksidente ang pumatay sa mga magulang niya. Hindi aksidente ang pumatay kay Hiraya. Planado. Lahat planado ni Marikit. Pinatay ni Marikit ang nanay ng kambal. At dahil sa kasamaan niya, nadamay ang pamilya ni Sinag. Isinuksok ni Sinag ang diary sa loob ng kanyang uniforme malapit sa kanyang puso. Ito ang ebidensya. Ito ang tatapos kay Marikit. Pero bago ang hustisya, kailangan muna ng kaligtasan. Tumingin si Sinag sa mansyon. Nakita niya ang bintana sa 3rd floor. Bukas ang ilaw. Ang kwarto ng kambal. Tumakbo si Sinag papunta sa pader. May trellis o gapangan ng baging na umaakyat hanggang sa balcony ng 3rd floor. Luma na ito at madulas, pero ito lang ang paraan. Kumapit si Sinag. Ang bawat akyat ay buwis buhay. Ang hangin ay humahampas sa kanya. Pilit siyang itinitilapon. Ang baging ay madulas at matutalim ang tinik ng bougainvillea. Aray! Daing ni Sinag nang matusok ng tinik ang kanyang palad. Dumugo ito, pero hindi siya bumitaw. Inisip niya ang mukha ni Himig na puno ng pasa. Inisip niya ang boses ni Tinig na humihingi ng tulong. Kapit, Sinag. Kapit. Umakyat siya ng umakyat. Basang-basa, duguan, pagod. Nakarating siya sa railings ng balcony. Gamit ang huling lakas, hinila niya ang sarili paakyat. Bumagsak siya sa sahig ng balcony,
hinihingal. Nasa tapat na siya ng sliding glass door ng playroom. Sumilip siya sa loob. Nakabukas ang ilaw pero walang tao. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Ang gintong susi na nakuha niya sa safe kanina. Pero nakalock ang sliding door mula sa loob. Wala ng oras para maging maingat. Kumuha si Sinag ng isang paso ng halaman sa balcony. Binalot niya ang kanyang kamay ng punit na laylayan ng kanyang basang uniforme. Huminga siya ng malalim. Hinintay niya ang susunod na dagundong ng kulog. Boom! Kasabay ng kulog, buong lakas na inihampas ni Sinag ang paso sa salamin. Crash! Nabutas ang salamin. Nagkalat ang bubog sa sahig ng playroom. Hindi ininda ni Sinag ang mga galos sa kanyang binti at braso habang sumusuot siya sa butas. Tumulo ang dugo niya at humalo sa tubig ulan sa sahig pero wala siyang pakialam. Himig! Tinig! Sigaw ni Sinag. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nandito na si ate! Aalis na tayo! Tumakbo siya papunta sa gintong kulungan. Hawak niya ang susi ng mahigpit. Handa nang buksan ang padlock. Pero napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanlamig ang kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Ang pinto ng kulungan ay nakabukas na. Ang padlock ay nakalapag sa sahig. At sa loob ng kulungan, wala ang mga bata. Hindi. Bulong ni Sinag. Napahawak siya sa rehas. Nasaan kayo? Pumasok siya sa loob ng kulungan. Hinawakan niya ang mga unan. Malamig na ang mga ito. Wala na ang init ng katawan ng mga bata. Ibig sabihin, kanina pa sila wala dito. Napatingin siya sa sahig. May nakita siyang isang bagay na naiwan, isang sapatos. Ang maliit na sapatos ni Tinig. Nakita rin niya ang mga bakas ng paa sa carpet, mga bakas ng putik na galing sa sapatos ng isang babae, at mga bakas ng paa ng mga batang hinihila. Ang mga bakas ay papunta sa pinto ng playroom, palabas ng hallway. Gagawin kong mabilis. Biglang umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag ang huling sinabi ni Marikit sa intercom. Gagawin kong mabilis. Hindi niya lang basta pinalaya si Sinag. Gusto niyang tapusin ang lahat ngayong gabi. Tumakbo si Sinag palabas ng playroom. Himig! Tinig! Sigaw niya. Wala nang pakialam kung marinig siya ng mga gwardya. Tahimik ang hallway ng third floor. Tahimik ang second floor. Pero habang tumatakbo siya pababa ng hagdan, may narinig siya. Hindi galing sa mga kwarto. Hindi galing sa sala. Galing ito sa ilalim. Sa basement. Ang tunog ng tubig na umaagos at ang muffled na sigaw ng mga bata. Naalala ni Sinag ang basement ng hasyenda. Ito ang catch basin ng tubig kapag bumabaha. At sa lakas ng bagyong ito, sigurado siyang puno na yun ng tubig. Diyos ko, wag po! Dasal ni Sinag habang tumatakbo pababa, halos madapa sa hagdanan. Wag niyo po silang pababayaan. Nakarating siya sa pinto ng basement sa kusina. Nakalock ito. Dinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Mommy, please! Ayoko na! Malamig! Boses ni Tinig, umiiyak, humahagulgol. Tumahimik kayo! Sigaw ni Marikit. Matatapos din ito. Matutulog na kayo. Habang buhay. Plag. Kinalampag ni Sinag ang pinto. Marikit, buksan mo ito. Huwag mong idadamay ang mga bata. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng tubig at iyak ng mga bata ang naririnig niya. Akmang sisipain ni Sinag ang pinto nang biglang may humawak sa balikat niya mula sa likuran. Isang mahigpit na hawak. Napalingon si Sinag, handa nang lumaban at manakit. Pero natigilan siya. Si Kisig. Nakatayo si Kisig sa likuran niya. Gulo-gulo ang buhok. Mapungay pa rin ang mga mata dahil sa gamot. Pero gising na gising ang diwa dahil sa sigawan. Hawak ni Kisig ang kanyang ulo na parang binibiyak. Sinag! Naguguluhang tanong ni Kisig. Tumingin siya sa basang-basa at dugo ang anyo ni Sinag. Tapos sa pinto ng basement kung saan naririnig ang iyak ng kanyang mga anak. Anong
Anong nangyayari? Bakit nandyan ang mga anak ko? Tiningnan ni Sinag si Kisig ng diretso sa mata. Inilabas niya ang diary ni Hiraya mula sa kanyang dibdib at idinikit ito sa dibdib ni Kisig. Basahin mo yan mamaya. Mabilis na sabi ni Sinag, puno ng urgency. Pero ngayon, kailangan nating sirain ang pintong to. Papatayin ni Marikit ang mga anak mo. Kisig, papatayin niya sila, gaya ng pagpatay niya sa asawa mo. Tila natauhan si Kisig. Ang salitang papatayin ay bumasag sa epekto ng gamot sa kanyang utak. Narinig niya ang sigaw ni Himig mula sa loob. Daddy, tulong! Napatingin si Kisig sa pinto. Ang mukha niya ay nagbago. Mula sa pagkalito, naging purong galit at takot ng isang ama. Umatras si Kisig at bumuelo. Tabi! Sigaw ni Kisig. Bug! Sinipa ni Kisig ang pinto. Bug! Isa pa. Crack! Bumigay ang seradura. Bumukas ang pinto ng impyerno. Ang hagdan pababa ay madilim. Pero sa ilalim, sa gitna ng baha na hanggang bewang, nakita nila si Marikit. Hawak nito ang ulo ng dalawang bata. Akmang ilulubog sa maitim na tubig. Napatingin si Marikit sa itaas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Sinag at si Kisig. Huli ka na, ngisi ni Marikit, at mabilis na itinulak ang mga bata pailalim sa tubig. Ang mundo ni Kisig ay umiikot pa rin. Ang gamot na ipinainom sa kanya ni Marikit ay parang makapal na ulap sa kanyang utak. Hinihila siya pabalik sa antok. Pero ang sigaw ng kanyang mga anak ay parang matatalim na kidlat na gumising sa kanyang diwa. Huli ka na! Sigaw ni Marikit. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita ni Kisig ang pagtulak ng kanyang asawa sa ulo ni Himig at Tinig pailalim sa maitim na tubig ng baha. Hindi! Sigaw ni Kisig. Bago pa man siya makakilos, nakita niya si Sinag. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tumalon ang dalaga mula sa hagdanan, diretso sa baha. Blag! Bumulusok si Sinag sa tubig at sinunggaban si Marikit. Bitawan mo sila. Sigaw ni Sinag habang pilit na hinihila ang mga kamay ni Marikit mula sa mga bata. Dahil sa impact, nabitawan ni Marikit ang kambal. Agad na lumitaw ang mga ulo ni Himig at Tinig. Habol ang kanilang hininga, ubo ng ubo, at umiiyak sa takot. Bumaba si Kisig sa hagdan, halos madulas dahil sa pagmamadali. Ang tubig ay hanggang bewang, malamig at mabaho. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi lang sa lamig, kundi sa galit na ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Daddy! Sigaw ni Himig. Inaabot ang kamay sa kanya. Agad na hinablot ni Kisig ang dalawang bata at itinulak sila papunta sa hagdanan. Umakyat kayo! Bilis! Nang mahawakan niya ang braso ni Tinig, sa ilalim ng ilaw ng nag-iisang bombilya sa basement, nakita niya ito ng malinaw. Ang mga pasa, ang mga paso ng sigarilyo sa braso, ang mga kalmot. Nanigas si Kisig. Parang dinurog ang puso niya. Ang mga sugat na ito, hindi ito galing sa laro. Ito ay galing sa pagmamalupit. At nangyari ang lahat ng ito sa ilalim ng kanyang bubong habang siya ay nagbubulag-bulagan. Kisig! Tulungan mo ako! Sigaw ni Marikit. Napalingon si Kisig. Nagpapagulong-gulong sa tubig sina Sinag at Marikit. Kahit mas maliit, lumalaban si Sinag ng buong lakas. Sinabunutan siya ni Marikit at inilubog ang mukha nito sa tubig. Mamatay ka, daga! Nanggagalaiting sigaw ni Marikit. Binitawan ni Kisig ang mga bata sa hagdan. Umakyat na kayo. Huwag kayong lilingon. Sumugod si Kisig sa gitna ng baha. Hinawakan niya si Marikit sa balikat at buong puwersang hinila palayo kay Sinag. Tama na! Sigaw ni Kisig. Dahil sa lakas ng hila niya, tumalsik si Marikit at bumagsak sa tubig. Agad na umahon si Sinag, umuubo at sumusuka ng tubig, pero nakatayo pa rin.
Mabilis itong pumunta sa harap ni Kisig, ginawang panangga ang sarili. Tumayo si Marikit. Ang kanyang magandang buhok ay basang-basa at nakadikit sa kanyang mukha. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng putik. Wala na ang elegante at perpektong Mrs. Valderrama. Ang nasa harap nila ngayon ay isang halimaw na nabunyag ang tunay na anyo. Tumawa si Marikit, isang tawang nakakapanindig balahibo. "Kisig!" sabi ni Marikit, humahakbang papalapit. Ang boses ay nagbago. Naging malambing, parang bata. "Bakit mo siya kinakampihan? Magnanakaw siya. Sinasaktan niya ang mga bata. Ako ang asawa mo. Ako ang nagmamahal sa'yo." "Huwag mo akong lokohin, Marikit," sigaw ni Kisig. Inilabas niya ang diary na iniabot sa kanya ni Sinag kanina. Basa na ito, pero ang asul na cover ay kilalang kilala niya. Binasa ko ang unang pahina habang pababa tayo. Sulat kamay ito ni Hiraya. Natigilan si Marikit. Nakatingin siya sa diary na parang nakakita ng multo. Alam ni Hiraya na may binabalak ka. Nanginginig na sumbat ni Kisig. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya dito na ginalaw mo ang preno ng sasakyan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Siya ang nauna. Biglang sigaw ni Marikit. Nawala ang pagpapanggap. Lumabas ang puot sa kanyang mukha. Siya ang humarang sa atin, Kisig. Mahal na kita noon pa. Pero dumating siya. Inagaw kanya sa akin. Sekretary mo lang ako noon. Pero ako ang nakakakilala sa'yo. Ako ang nag-aasikaso sa'yo. Siya? Wala siyang ginawa kundi maging pabigat. Napasinghap si Sinag sa likuran ni Kisig. At ang pamilya ko? Ang mga magulang ko? Bakit pati sila? Binalingan siya ni Marikit ng tingin na puno ng pandidiri. Collateral damage. Malas lang nila na nandoon sila sa intersection nung nawalan ng preno ang sasakyan ni Kisig. Hindi sila kasali sa plano. Pero nung namatay sila, naging bonus yun. Mas naging dramatic. Mas naging kawawa si Kisig. Mas kinailangan niya ako. Sinuntok ni Kisig ang pader sa sobrang galit. "Hayop ka! Pinatay mo ang asawa ko. Pinatay mo ang pamilya ni Sinag. At ngayon, pati mga anak ko? Dahil sa gabal sila," sigaw ni Marikit. At sa puntong ito, tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Ang mga batang yan, kamukhang-kamukha nila si Hiraya. Sa tuwing tinitignan ko sila, nakikita ko ang babaeng iyon na tinatawanan ako. Sinubukan ko naman, Kisig eh. Sinubukan kong maging ina. Pero ayaw nila sa akin. Hindi nila ako matanggap. Kaya dapat lang silang madisiplina. Dapat lang silang ikulong para matuto. Napailing si Kisig. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng katabi niya sa pagtulog sa loob ng 2 taon ay ang pumatay sa kanyang kaligayahan. "Tapos na ang palabas mo, Marikit," mariing sabi ni Kisig. Ang epekto ng gamot ay tuluyan ng nawala. Pinalitan ng determinasyon. "Mabubulok ka sa kulungan." Nagbago ang ekspresyon ni Marikit. Mula sa galit, naging blanko. Tumingin siya sa paligid. Ang baha, ang dilim. Si Sinag at si Kisig na magkakampi. Alam niyang wala na siyang takas. "Kulungan?" bulong ni Marikit. Ngumiti siya ng mapait. "Hindi, Kisig. Hindi ako bagay sa kulungan. Ako ang reyna ng Hacienda Balintataw." Dahan-dahang umatras si Marikit papunta sa isang lumang cabinet sa gilid ng basement kung saan nakatago ang mga gamit sa hardin. "Kung hindi tayo pwedeng maging masaya ng magkasama," sabi ni Marikit habang binubuksan ang cabinet. Walang magiging masaya. Mabilis na dinampot ni Marikit ang isang mahabang garden shears, gunting na panghalaman. "Sinag, takbo!" sigaw ni Kisig. Pero hindi si Kisig ang target ni Marikit. Ang mga mata ni Marikit ay nakapako kay Sinag. Sa isip niya, si Sinag ang sumira ng lahat. Ang daga na sumira sa kanyang palasyo. "Ikaw ang may kasalanan nito." Hiyaw ni Marikit at sumugod siya kay Sinag. Hawak ang matalim na gunting na nakatutok sa dibdib ng dalaga.
Hindi nakagalaw agad si Sinag dahil sa tubig. Mamatay ka! Bumulusok ang gunting. Agad na kumilos si Kisig. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nagdalawang isip. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas ang babaeng nagligtas sa kanyang mga anak. Tumalon si Kisig sa pagitan ni Marikit at Sinag. Niyakap niya si Sinag at tinalikuran si Marikit. Slak! Isang tunog ng bumaon na metal ang umalingaw-ngaw sa basement. Katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Binitawan niya ang gunting at napaatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Sinag ay napadilat. Nakayakap sa kanya si Kisig. Ang bigat ng katawan ng lalaki ay unti-unting bumibigat. "Sir?" Bulong ni Sinag. Napatingin si Sinag sa likod ni Kisig. Ang gunting. Nakabaon ito sa tagiliran ni Kisig. Ang dugo ay mabilis na kumalat. Humahalo sa maruming tubig ng baha. Ginagawa itong kulay pula. "Kisig!" Bulong ni Marikit. Ang boses ay puno ng takot. Hindi ikaw." Napaluhod si Kisig sa tubig. Sinalo siya ni Sinag. "Sir Kisig!" Sigaw ni Sinag, umiiyak. "Sir, wag! Lumaban kayo." Tumingin si Kisig kay Sinag. Ngumiti siya ng mahina, kahit na namimilipit siya sa sakit. "Ligtas! Ligtas na kayo!" Bulong ni Kisig bago siya nawalan ng malay sa bisig ni Sinag. Sa itaas ng hagdanan, narinig ang malakas na tunog ng sirena ng mga pulis. Dumating na sila. Pero si Marikit ay nakatayo lang, tulala, nakatingin sa dugo ang asawa na kanyang nasaksak. Ang kanyang mundo, ang kanyang obsesyon, ang kanyang pag-ibig ay siya ring pumatay dito. Napahagulgol si Sinag ng napakalakas, isang sigaw ng sakit at takot na baka sa huling pagkakataon may makuha na naman ang kamatayan mula sa kanya. Ang matatalim na tunog ng sirena at ang nakakasilaw na ilaw ng ambulansya ang bumasag sa katahimikan ng gabing iyon sa Barrio Agos. Sa huling pagkakataon, nakita ni Sinag si Marikit. Hindi na ito ang makapangyarihang senyora na nakaupo sa trono. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng putik. Ang kanyang mukha ay tulala. Nakatingin sa kawalan habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Wala na ang ningning. Wala na ang takot. Ang natira na lang ay isang shell ng isang babaeng nilamon ng sarili niyang kasamaan. Dinala si Kisig sa ospital. Kritikal ang lagay niya noong gabing iyon. Hindi umalis si Sinag sa tabi niya. Sa labas ng operating room, habang yakap-yakap ang natutulog na sinahimig at tinig, nanalangin si Sinag. Nanalangin siya hindi lang para sa buhay ng lalaking mahal niya, kundi para sa kapatawaran, para sa paghilom ng lahat ng sugat, pisikal at emosyonal na naiwan ng trahedya 5 taon na ang nakakaraan. At dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Lumipas ang 6 na buwan. Isang maaliwalas na umaga ang gumising kay Sinag. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana. Hindi na nakakatakot, kundi mainit at mapag-anyaya. Binuksan ni Sinag ang kurtina. Mula sa kanyang kwarto, natatanaw niya ang hardin ng Hacienda Balintataw. Wala na ang matataas na damo. Wala na ang tuyot na mga puno. Puno na ito ngayon ng mga namumulaklak na rosas, gumamela at sunflower. At sa gitna ng hardin, naroon ang pinakamagandang tanawin sa lahat. "Taya ka, kuya!" Sigaw ni Tinig, tumatakbo ng mabilis sa damuhan. "Hahabulin kita!" Tawa ni Himig. Mabilis na humahabol sa kapatid. Tumatawawa sila. Malakas, malaya. Wala nang takot sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga pisngi ay malaman na at mapula. Malayo sa mga butot balat na batang nakita ni Sinag noon sa loob ng kulungan. Wala na ang gintong kulungan. Ibinenta na ito sa junk shop at tinunaw kasama ng lahat ng masasamang alaala. Napangiti si Sinag habang pinapanood sila. "Ang ganda ng gising mo ah," napalingon si Sinag.
Nakasandal sa hamba ng pinto si Kisig. Maayos na ang lagay nito, bagamat may naiwang peklat sa kanyang tagiliran bilang paalala ng kanyang sakripisyo. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at maong. Mukhang mas bata at mas presko tignan kaysa sa Kisig na laging nakasimangot noon. "Good morning, sir." Bati ni Sinag. Medyo nahihiya pa rin. Tumawa si Kisig at lumapit sa kanya. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo na akong tawaging sir? Hindi ka nayaya dito, Sinag. Ikaw ang tagapagligtas namin." Namula ang pisngi ni Sinag. "Nakasanayan lang po, Kisig." "Halika." Aya ni Kisig. Inalahad ang kanyang kamay. "May gusto akong ipakita sa'yo." Bumaba sila sa hardin. Sinalubong sila ng yakap ng kambal. "Ate Sinag, Daddy?" Sabay na sigaw ng dalawa. "Maglaro lang kayo dyan ha. Huwag magpapawis masyado." Malambing na sabi ni Sinag habang pinupunasan ang noo ni Tinig. Naglakad sina Kisig at Sinag patungo sa dulo ng hardin, sa ilalim ng malaking puno ng kalachuchi. Ang puno kung saan nahukay ni Sinag ang diary at katotohanan. Ngayon, malinis na ang paligid ng puno. May maliit na bench na nakalagay sa ilalim nito. Umupo sila. Tahimik ang paligid, pero payapa. Ang hangin ay amoy bagong tabas na damo. "Nabalitaan ko galing sa abogado," panimula ni Kisig. Tumingin siya sa malayo. Sentensyado na si Marikit. Habang buhay na pagkakakulong. Napatunayan din na siya ang nagtamper ng preno ng sasakyan noon. Tumango si Sinag. Mabuti naman. At least nabigyan na ng hustisya si Ma'am Hiraya at ang mga magulang ko. Humarap si Kisig kay Sinag. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga. Ang mga mata ni Kisig ay puno ng lungkot at pagsisisi. "Sinag," malumanay na sabi ni Kisig. "Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong dahil sa amin, dahil sa pamilya ko, nawala ang pamilya mo. Kung hindi dahil sa gulo ng buhay ko, sana buhay pa sila nanay at tatay mo. Sana..." Inilagay ni Sinag ang kanyang daliri sa labi ni Kisig para patigilin ito. "Shh!" Bulong ni Sinag. Nakangiti ng may luha sa mga mata. "Wala kang kasalanan, Kisig. Biktima ka rin. Pareho tayong nawalan. Ang mahalaga ay tinama natin ang mali." Kinuha ni Sinag ang kwintas na araw na nakasuot na ngayon sa kanyang leeg. "Nung nabawi ko to," sabi ni Sinag, hinahaplos ang pendant. "Akala ko simbolo ito ng galit. Pero ngayon, sa tuwing suot ko to, nararamdaman ko na nakangiti sila nanay at tatay. Masaya sila, naligtas ako. Masaya sila na kasama kita." Napangiti si Kisig. May dinukot siya sa kanyang bulsa. "Noong nakita ko kung paano mo mahalin ang mga anak ko," sabi ni Kisig. "Noong nakita ko kung paano mo itaya ang buhay mo para sa kanila, narealize ko na ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Ikaw ang liwanag na tumapos sa dilim ng Hacienda Balintataw." Lumuhod si Kisig sa damuhan. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol sa fiesta. Binuksan ni Kisig ang maliit na kahon. Isang singsing na may batong kasing linaw ng tubig ang kumislap sa ilalim ng araw. "Sinagdalisay," sabi ni Kisig. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Hindi ko kayang ibalik ang pamilyang nawala sa'yo. Pero kung papayag ka, gusto kong ibigay sa'yo ang pamilya ko. Gusto kong maging pamilya mo kami. Hayaan mong mahalin ka namin ni Himig at Tinig habang buhay." Tumulo ang luha ni Sinag. Tumingin siya sa kambal na nakahinto sa paglalaro at nakatingin sa kanila. Nakangiti at nagtatatalon sa tuwa. Tumingin siya kay Kisig, ang lalaking minahal niya sa kabila ng sakit ng nakaraan. "Oo, Kisig," sagot ni Sinag habang tumatawa at umiiyak. "Oo, tinatanggap ko." Isinuot ni Kisig ang singsing. Tumayo siya at niyakap si Sinag ng mahigpit. Nagpalakpakan ng kambal at tumakbo palapit para sumali sa yakapan.
Group hug. Sigaw ni Himig sa gitna ng hardin. Sa ilalim ng sikat ng araw, nagyakapan ng apat. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng paghilom, pagpapatawad at pagmamahal. Tumingala si Sinag sa langit. Ang araw ay mataas na. Wala ng ulap. Wala ng bagyo. Ang gabi ay tapos na. Ito na ang simula ng kanilang bagong umaga. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Kisig sa Ang Gintong Kulungan. Isang napakagandang paalala sa atin ng kwentong ito na ang tunay na halimaw ay wala sa itsura, kundi nasa puso ng taong nagpapakain sa inggit at kasakiman. At ang tunay na pag-ibig, ito yung handang magpatawad, handang magsakripisyo, at handang maging liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Gaya ni Sinag, naway magkaroon din tayo ng tapang na ipaglaban ang tama. Kahit na ang kalaban natin ay tila higante. Kayo, mga kasawi at kakilig, ano ang pinakatumatak na eksena para sa inyo? Napaiyak din ba kayo nung nasa basement sila? I-comment nyo naman sa ibaba ang inyong reaksyon dahil gustong-gusto naming mabasa. Yan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan para sabay-sabay tayong kiligin at matuto. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para lagi kang una sa mga susunod nating kwento. Muli, ito po ang inyong lingkod na tagapagsalaysay. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain nawa kayo ng may kapal. Hanggang sa muli, paalam.